Size na. Loy Suarez sa Super Radio. Tidlang si magkasayuran. Kini ang balita. Loy Suarez sa Super Radio. Kini ang balita. Kini ang balita. Alang sa mga dagko nga mga balita dinhi sa ato, signal number 2 giisa sa isla sa Camotes, samtang signal number 1 sa bangbahin sa Subo lakip sa Bantayan Island tungod sa bagyong Tino. Samtang Ang balita. sumpay gyapon sa bagyo face-to-face classes sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol gisuspenso tungod sa bagyong Tino. Kini ang balita. Samtang syudad ug lalawigan sa Sugbo naka-red alert status tungod sa bagyong Tino. Kini ang balita. Mga kapitan sa Coastal Barangay sa Lapu-Lapu o DRRMO miabag sa mga gustong mobakwit aron makalikay sa epektong sa bagyo. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan, bagyong Tino mas dikusog samtang nagkaduol sa Eastern Visayas. Kini ang balita. Presidente Bongbong Marcos giaprobahan ang paglugway sa rice import ban hangtod sa hinapos nga bahin karong tuiga. Kini ang balita. Inyo nabati kini ang mga balita. Oras alas 8:23 na. Loy Suarez sa Super Radio. Super Radio. Unsay ikasultimo. Unsay ikasultimo. Mga kapuso, may buntag pagbalik kaninyo. Kumusta ang inyong kabuntagon? Again, karon mga orasa, pinaka-latest gikan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas. Mga lugar karon nga medyo apektado sa kusog nga pag-uwan, ang sa Bohol area, Ubay Bohol, President Carlos P. Garcia, Mabini, sa Cebu, ang tuburan mga kapuso. Samtang gilauman sa nga ang Cebu, habig sa may San Francisco, Poro, Tondela, Pilar, Daan Bantayan, Midilien, San Remigio, City of Bugu, Tabugon, Borbon, Sugod, Tabuelan, Asturias, Katmon, sus mga lugar nga giigo in town sa kusog lidog 6.9 magnitude mga kapuso natong nga Setyembre 30. Unya ang Bohol, napay expecting sa Bohol, Alicia, Kandihay, Gendolman, Anda mga kapuso, mao ni mga panahon na karon. Mao ni pinaka-latest karon nga issue gikan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, thunderstorm advisory number 10 mga kapuso. Unsay ikasultimo. Kusog nga pag-uwan ngadto sa labing kusog nga pag-uwan. Mao ni gitawag og moderate to heavy rain showers. Gadunay pang pangkidlat mga kapuso. Unya kusog nga hangin expected over Cebu. Asa napitan ni? San Francisco, Poro, Tondela, Pilar, Daan Bantayan, Midilien, San Remigio, City of Bugo, Tabugon, Borbon, Sugod, Tabuelan, Asturias, Katmon. Sa Bohol, Alicia, Kandihay, Gendulman, ug ang Anda Bohol nga matod pa sa Pag-asa mula nat kini gikan sa usa ngadto sa 2 ka oras mga kapuso. Unya kining maong kondisyon usab sa dagan sa panahon na experience usab kini diya sa parte sa Bohol, Ubay, mga ubang parte sa President Carlos P. Garcia, sa Mabini, samtang sa Cebu, sa tuburan mga kapuso. Unya duna pa'y gitawag og posible nga mga pagbaha, pagdahili, landslide, mga tigpaminaw. Again, amping amputa o mahimo hikling ang mga igso na to diha nga naa sa mga lugar nga dili gyud maayo, ha? O sige. Unsay ikasultimo. Ang atuang mga kapitan sa Coastal Barangay sa Lapu-Lapu ug atuang mga disaster personnel miabag karon sa tuwa mga residente nga gustong mobakwit paglikay sa epekto sa bagyo diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unsay ikasultimo. Ang uban ni text na kong ni chat, sa may bagyo, may bagyo superloid. Unya nga nung inyo magi kuan naman ang bagyo hang Tino nga gamay ra man na.
110 to 130 kilometer per hour. Uy, kusog na na, uy. Di maninoon lagi na super typhoon ang category. Apa na pangutana, doon na ba'y posibilidad na mahimong super typhoon? Ang uban, mingon, posible ka na. Amput ang di lang mag-super typhoon. Bagyo lang siya mga kapuso nga magdag hangin hinay ug uwan nga hinay labot. Unsay? Bato gipangayos Ginoo. Amo lagi ni ang ako'y pangutanan ninyo unsa man ni pangandam sa gobyerno nato. Tanang mga lokal nga mga opisyalis labi pa ang lalawigan sa Sugbo. Kay si Governor Pam 4 may issue og usa ka executive order nga nagsuspenso sa tanang klase sa tibuok lalawigan Sugbo. Pangutana, dili ba ni overacting kasubraan sa pagpangandam? Unsay ikasulti mo? Super Lloyd, para nako mas maayo makapangandam tagtarong insakto kaayo ang gihimo sa tuang mga lokal nga pagagamanan unya na tamang oros ug maigo na ta sa kilat idol. Unsay ikasulti mo? Super Lloyd, unta ang ato ang mga kaigsunan mahibaw na ang unsay pagpangandam. Kanang pagpangandam dili na angin komedyahan. Dapat gani duha ka adlaw sa di pang bagyo makapangandam na ang mga membro sa pamilya ug aron gyud nga makalikay sa mga trahedya. Dapat Super Lloyd insakto kayo ang gihimo sa gobyerno. Unsay ikasulti mo? Yes, konbinsido ko nga super OA Super Lloyd unya ang mahitabo kita nalay nuoy maalkansi kay masubraan ang mga pagpangandam o mga sibya ang mahitabo baka pa-stress in town. Unsay ikasulti mo? Okay, sige. Karon taon mga kapuso. Standby lang yun. Karon taon. Oras sa DWS. So, Radyo Cebu, alas 8:28 na. Di ka tuwang tulamanon. Unsay ikasulti mo? Si Kent de la Calzada or si Kent, ha? Si Sir Kent de la Calzada sa PLDT. Unya advance happy birthday daan sa iyahang paborito nga mother-in-law, si Ma'am Maricel Albiso niya sa Kamutis. Uy, Kamutis ha? Signal number 2. Signal number 2 ta mga kapuso. Sir Kent, amping mo dia. Sir Kent, nakakaroon niya. Ma'am Maricel Albiso. Okay, na atong information officer. OCD7. Kini siya? Jewel, Director Jewel. Aha, okay, sige. Mas mayon ta na si Director Standby na. Joel. Standby na. Standby ha? Sige, ato sa i-check. Okay, alas 8:27 ni katuwa karon panaguban mga kapuso sa unsay ikasulti mo. Nasa tuwang linya karon mga kapuso ang atuang Regional Director sa Office of the Civil Defense, si Director Joel Eristain. Sir RD, good morning. Sir Joel. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sir, good morning. Sir, kumusta ang preparation po natin so far sa Bagyong Tino po, Sir Joel, RD? Actually, sir, since last week, nagpe-prepare na po tayo. As early as Thursday, nag-ano na po tayo, no? Nagpa-prepare tayo. Lalo-lalo pa doon sa northern part ng Cebu, kung saan po tumama po yung earthquake noong September 30. Opo. So, okay. Ngayon po, and then, nag-ano na rin po tayo, nung Saturday, tawag na tayo ng mga, ng mga kababayan po natin na mag-prepare na rin, na kung sakaling mag-evacuate. At kahapon nga, na po tayo, naglabas na po tayo ng instructions na magpa-preemptive evacuation, Aha. lalo sa mga low-lying areas. Apo. So far, yung mga lugar na low-lying areas tulad ng Lapu-Lapu City, in fact, yung mga kapitanis po natin na RD, may proper coordination sa kanilang mga residente na kailangan mag-evacuate muna, di ba? Tama po yun. Kailangan... Nagpa-evacuate na po sila kahapon. Oh yeah, RD, kailangan po ba yung first evacuation? Kung kinakailangan na i-force evacuate, depende na po yan sa local government units at their sound discretion.
Aha. However, ang ano po natin, kasi as early as yesterday, sabi po natin sana hanggat maaraw pa, magpa-evacuate na. So far din, kahapon ang feedback naman natin cooperative naman yung mga ating mga kababayan. As to kung kailangan talagang pwersahin sila, so it depends on the sound discretion of the local government units mo. Aha. Okay, Arnie, yung command post po natin sa yung Lindol ba, sa Kapitolyo, nandyan ba yan? Ha? Nanatili ba yung incident command post? Magmi-meeting pa lang po tayo sa with the province kasi sa kanila yun that's the command Okay. post. Ano yun, depende po yun sa kanilang decision po ng decision po ng province. Magmi-meeting pa lang po ang province po this morning Aha. regarding that. Ikaw, ano ang recommendation po ninyo? Entire Central Visayas po ba ang dapat red alert tayo or sa Cebu lang? Mag-red alert na po tayo. Naka-blue po tayo kahapon. Okay. Raise po natin yung blue for tapos mag-red po tayo bago po magtanghalian, we will be declaring red alert. Sa Cebu at saka Bohol. Tama, kasi Cebu at Yes, sir. Bohol. Opo, buong region Central po yan, Visayas. buong region. Tama po yan. Oo, naka-red alert na ang dalawang probinsya. Okay, sa tingin po ninyo, RD, mga anong oras ang estimate po ninyo na magla-landfall itong bagyong Tino po? Dito po sa Cebu, Yeah, okay. mukhang nakikita po natin baka umaga na po bukas. Okay. Kasi mamaya po either tomorrow late tonight daw o early tomorrow ang landfall. First landfall na sa may Eastern Visayas. Sa summer? Pero mukhang mabilis naman po ang pagtakbo. Opo. Hindi ko po sigurado kung saan Okay. Marami po pong baka nga daw po dyan pa daw po sa may bandang Surigao Pero dadaan po yan dito, talagang tatawid po yan ng Cebu. Baka tumawid po yan ng Cebu ng umaga na po bukas. Aha. Yung mata po ng bagyo. Okay. Pero yung effect ng bagyo, ngayon pa lang mukhang mararamdaman na natin mamayang gabi. Opo. Sir Jewel, sa Yes, sir. preparation, sir, sa preparation, yung mga prepositioning sa mga pagkain sa DSWD, sa probinsya ng Cebu at sa Bohol, kayo po ay nandyan at personal na nagmo-monitor and you are really, kampante na kayo in so far sa preparation po natin sa Bohol at sa Cebu. Yun nga po sinasabi po natin, ayaw po natin maging kampante. Okay. Dapat ready pa rin tayo ng ready. However, kausap po natin ang DSWD, nagpadala na rin po sila, nag-preposition na rin po sila ng mga makakain po. Both food family packs at saka ready to eat sa Bohol. At dito rin po, nakikita po natin, nung Sabado pa lang, nakikita na natin ang mga closed vans or wing vans po ng DSWD. Nagpe-preposition na po dito po sa island po ng Cebu. Tapos, we are in close coordination with them. Ang maganda rin po kasi dyan, nandito rin yung repacking warehouse po ng buong Visayas po ng DSWD. Maliban sa Tapos, bagyo. on other resources, nagpatawag na rin po tayo ng military to standby na. Yeah. Sir, kawawa ang mga residente doon sa Northern Cebu. Kumusta ang mga napiktuhan sa linog? Lalo na sa mga doon sa 10 cities. Saan si posible? Sir, yung sa 10 cities ba, alam, 10 yan di ba? Saan sila natin i-evacuate po? Meron na bang medyo mga polido or yung mga gusali na kanilang temporary shelter sa ngayon? Meron po silang mga na-identify na temporary shelters po na hindi naman po masyado nasira. Doon po muna sila hanggat sa lumampas yung bagyo. Kasi yung kanila po mga tanks, na-dismantle talaga dahil hindi pa rin po yun ang bagyo Tapos ngayon po patapos na dapat itong umaga matapos na ma-dismantle lahat ng tanks. So as of yesterday, nailipat na po yung ating mga residente. Ilan sila lahat, sir? Hello? Yung sa mga 10 cities ba,
Ilan sila lahat ngayon? Wala akong kopya ngayon ng bilang. Okay. Kung okay na sa inyo po, kahit mamaya po, malalaman po, ay mabibigay ko po sa inyo yung ano. Sige, sir. Saktong bilang. So, kailangan na tutukan sila. Daan din sila. Ano po Kailangan, RD, kailangan focus tayo sa kanila doon, di ba? Correct. Mhm. Focus talaga tayo doon sa kanila. Una-una, biktima na sila ng lindol. Tapos pangalawa, sa kanila rin po dadaan yung bagyo. Kaya talagang mas lalo tayong Oo. mas lalo tayong nagpo-focus sa kanila. Tapos meron pa tayong maraming mga may mga landslides pa tayong doong monitored. Mhm. At nag-iipon yung mga landslides na yun ng tubig, hindi lang ng lupa. Opo. Mhm. Sir, final, sir. Yun po, pinaghahanda. Yes. RD, final message. Ano yung mensahe po ninyo sa mga kababayan natin? Lalo na sa mga low-lying area, yung mga malapit na sa baybaying dagat. Go ahead, sir. Okay. Tama po yun. Hinihikayat po namin lahat, no? Sumunod po sa ating mga local government units, no? Sa kanya-kanya pong LGUs. At lumikas na po, pumunta na po sa mga mas matataas na lugar, no? Pati na rin po yung mga pangkabuhayan nila. Marami tayong mga fisher folks po all around the Central Visayas. Pati yung mga bangka nila, para hindi naman din mapahamak din yung mga bangka nila, iakyat na nila sa kalupaan. Opo, para hindi yung huwag na nilang iwan sa dagat. Marami po tayong mga na-experience at nakita na naging saksi tayo sa mga ibang mga nangyari po sa mga ating kababayan, mga fisher folk sa mga dinaanan ng bagyo. Lalo na nasira ang kanilang kabuhayan dahil kanila po mga bangka, nasira dahil naiwan nila sa dagat. Siyempre, hampasin din yun, sisirain palalo. So, na sila, nasa lanta na sila ng bagyo, pati pag kabuhayan nila, masisira din. Ganun din po sa lahat po ng mga nakatira din po sa mabababang lugar. Hindi lang po sa dagat, no, pati na rin sa mga ilog. Yeah. Umakyat na muna po sila, lumikas muna sila sa ilog at saka sa tabing dagat. Basta umiwas muna sila sa tubig at umakyat muna sila sa mas matataas na lugar. Kung may mga kamag-anak sila, better para mag-share sila ng makain. Tapos hanggat may kuryente pa, mag-charge ng telepono, mag-charge ng mga baterya pang radyo para po meron po tayong komunikasyon din na may marinig po tayong balita po. Lalo mula po sa inyong pusintilan. Yes, sir. RD, maraming salamat po. Yes, sir. Ambing, sir. Dasal-dasal lang po, sir. Dasal. Oo, dasal lang. Dapat. Oo. Ano Sir. rin po natin. Sige, sir. Opo. Sir, Yes, salamat, sir. God bless po. Thank you. Okay. Salamat po. God bless. Okay, sir. Ato na bati magkapuso ang atuang Regional Director sa Office of the Civil Defense, Director Joel Eristain. Oras sa DWS Super Radio sa Kini ang isyu karon. Unsay ikasulti mo? Okay, kapuso, pasaylo amihan yung overtime di gabay. Kahit tinighahanap pa ng commercial. Salamat kayo. Andam ta kanunay ha. Andam ampo og amping tayo ni Bagyong Sitino. Ayaw mo kumpiyansa. Mangandam kita, uy. Warte panahon. Sa nga na lang sa kinatibug ang pwersa sa News and Public Affairs sa DWS sa Radyo Cebu. Sa tuwang Master Control, Kapusong Charlie Mungaya, backup ni Kapusong Kevin Jones Galagar. Franklin Lago sa tuwang transmitter site, sa Lawak Balitanan, Kapusong Fatch Anthony Enzo, ato ang News Director, Kapusong Algina Bakita, ato ang Program Director, and Kapusong Super Kid Matos Cortez, atong Station Manager. Ang tunog ba? Ako, inyong galagad sa Kanginan, Super Lloyd Suarez kini, Bayong Buntag, Pilipinas. Bye-bye! Inyong nabati ang tinunog produksyon sa tunuganon. Unsay ikasulti mo? Hantod sa